Hiwagang alamat ni Papa Carlo! Napakagandang alamat, Papa Jepoy. Ang alamat ng iguana at turtle. Pagong? Pagong. Ang alamat ng iguana at pagong. Habang naglalakad itong pagong, Papa Jepoy, nakasalubong siya nung iguana. Tumatawa yung iguana. Sabi ng iguana, pinatawanan niya yung pagong. Slow mo ah. Slow mo daw. Sabi ng pagong, ganun talaga. Wala na tayong magagawa dyan. So, halos araw-araw, Papa Jepoy, nakakasalubong sila. At eto namang pagong na ito ay hindi naman na-open. Kumbaga, hinahayaan lang niya yung pagiging makulit ng iguana. At naging close ito sila, Papa Jepoy. Ano yung iguana? Ano yan, di ba? Ano ba yan? Ha? Ano yung iguana? Iguana? Mamal? Para siyang... Reptile? Ano yan? Reptile yan, di ba? Mamal. Mamal? Wala pa ako nakitang iguanang dumided eh. Mayos ka. Wala pa ako, yung iguana? Wala pa ako nakitang nagtitinda ng gatas ng iguana. Amphibian yan. Amphibian. Kaya nga tropa niya yung turtle eh. Narinig niya yung tawa ng ng iguana. Sa loob-loob niya, yabang nito May sanding kita. Tapos? Pero sa inaraw-araw nga nilang nagkakasalubong, Papa Jepoy, naging kaibigan niya itong iguana. At itong iguana at pagong ay nagkaayaan eh. Sabi? Ha? Karera? Hindi naman. Paunahan umuwi sa bahay. Hindi naman. Sabi ng pangungapustahan tayo. Karera, paunahan umuwi sa bahay. Ang bilis. Nawala. Wala, 1 second eh. Umuwi. 1 second lang, nasa bahay na. Yung pala yung bahay niya eh. Naging sila, naging magkaibigan. Ngayon, inaya ng pagong na mangisda daw sila, Papa Jepoy. Punta tayo dun sa Mangisda. Punta tayo dun sa bahay ng matanda. May fish pan dun tayo. So, nangisda sila. Nakahuli naman. Eto na. Nararamdaman ko na. Medyo magulo na. Magulo. Wala pa nga. Ready na kayo. So, yung pangingisda nila, Papa Jepoy, umabot ng 2 oras. At 2 oras nangisda sila. Nangisda sila. Ang dami nilang mga nakuha din. Ano mga nakuha nila? Ano mga nahuli nila? Merong kal. Merong... Anong kal? Kal. Anong kal? Hindi mo alam yung kal. Ano Manok. Mimingot ng manok yung nahuli. Tapos? Anyway, yun na nga. 2 oras sila ng isda. Ang problema, Papa Jepoy, dumating yung matanda. May-ari ng fish pan. Sabi ng iguana, tara, baka mahuli pa tayo dito. Tatakas tayo. Ang bilis, kumaripas agad yung iguana. Yung pagong, mabagal. Kala ko umuwi lang. Mabagal yung pagong, Papa Jepoy. Nahuli ng matanda. At itinali itong pagong. Tinali siya sa ilalim ng bahay ng matanda.
Ngayon, ay kinabukasan Papa Jepoy. Kinabukasan ng umaga, hinahanap nitong iguana. Itong kaibigan niyang pagong. So sabi nung iguana, nasan kaya yung kaibigan ko, no? Kawawa naman, nahuli. Baka mamaya kinatay na ng matanda. Sana hindi naman. So sa paghanap niya Papa Jepoy, nakita niya yung pagong sa ilalim ng bahay ng matanda. Ano nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nakatali? Sabi nung pagong, kasi yung matanda, kaya ako tinali, gusto niyang ipakasal ako sa anak niya. Huh? Oo. Ayoko. Natuwa itong iguana. Sabi niya, eto na yung chance ko magkaroon ng asawa. Asawa? Aha. Iguana? Kasi sabi nga nung pagong, kaya siya itinali dahil gusto siyang ipakasal dun sa anak ng matanda. Yung pagong? Yung pagong, ha? Bakit natuwa yung iguana na chance siya mag-asawa? Sabi niya, kasi sinabi nitong pagong na ayaw daw niyang magpakasal dun sa anak ng matanda. Ang gusto na iguana siya na lang. Oo, sabi niya, ito na yung chance ako makapag-asawa. Ngayon, sabi ni iguana, may good idea ako dyan. Gusto mo palit tayo. Makawalan kita, ako yung itali mo. Oo. Gusto niya mag-asawa. So sabi nung iguana, ito na yung chance ko. So in short, nagpalit na sila ng sitwasyon Papa Jepoy. Siya yung nagpatali yung iguana at yung turtle ay nakatakas. Nagpalit na sila. Sabi ng turtle, ayos nakawala ako dito. Loko yung kaibigan kong iguana. Loko yun sabi niya. So ngayon, itong matanda, nagising Papa Jepoy. Parang meron siyang naririnig sumisigaw. Naririnig niyo sumisigaw. Gusto ko pakasalan ng anak mo. Nagalit yung matanda. Bumaba sa bahay. Sabi niya, sino yung maingay na yon? Nakakita niyo, iguana Papa Jepoy. So nakababa itong matanda Papa Jepoy. At nakita nga niya yung iguana. Sabi ng matanda, huy, ang ingay mo sabi niya. Sabi ng iguana, gusto kong pakasalan ng iyong anak. Pwede mo bang iharap na sa akin yung anak mo para magpakasal na kami? Ngayon, walang ano-ano Papa Jepoy, itong matanda kumuha ng stick. Pamalo. Oo. Pinagpapalo itong iguana. Sabi niya, anong pinagsasabi mo niyang magpakasal ka sa anak ko? Unang-una yung anak ko lalaki. Pinagpapalo yung ulo. Aray. Buti na itong iguana, may medyo matalim yung yung mga ngipin niya. Kaya naputol agad niya yung tali. Nakatakas. So nakatakas siya. Sabi niya, hype na yung pagong na yun. Pinahamak ako. Naisahan. Ngayon naman, hinahanap niya yung pagong, Papa Jepoy. Sabi niya, pambihira ka. Pinahamak mo ko, lalaki pala yung anak niya. Sabi nung pagong, anong pinahamak? Ikaw nga nagpahamak sa akin eh. Kung hindi mo ako, kung dapat tinulungan mo ako na sumabay sa'yo makatakas, iniwan mo ko. Tinali tuloy siya. Oo, tinali tuloy Bumawi lang ako, anya. Bumawi lang ako, pambira naman, no? Sabi niya, parang, yung dalawa, Papa Jepoy, kumbaga nagugulangan na sila. Kumbaga nakita na yung mga ugali nila eh. Ayun na. So, may nagsisihan na. Oo, nagsisihan na sila. May diskusyon parang Minnesota. May diskusyon na sila. Parang si Anthony Edwards lang, saka si Gobert. Ayun, sabi nung tawag nito, pagong. Kasi sinisisi siya eh. Kumbaga, Sisisihan, nagtuturuan na. Oo, tuturuan na. Nairita na yung pagong. Sabi niya, yung lolo ko tumutugtog. Tumutugtog yung lolo. Kasi umahangin eh. Parang may sumisipol. Umaganon Papa Jepoy. Sabi niya, anong naririnig mo? Ano yan naririnig?
Sabi ng pagong, lolo ko, tumutugtog ng flute. Nagawa sa kawayan. Sabi niya, oo nga no, ang ganda oh. Naririnig nila eh, kasi umuugong yung, yung mahangin eh. Umuugong yung kawayan. Tapos sabi nung pagong, sabi niya, tingnan mo na yung lolo ko nandun sa taas ng kawayan. Makit ka dun tumutugtog. Gusto mo makita. Ito namang patanga-tanga na Papa Jepoy. Na iguana. Umakyat doon siya dun sa sa kawayan. Nakita nyo. Tapos binigyan siya ng instruction ng pagong. Pag-akyat mo doon, kung gusto mong matutunan yung paano magtugtog ng flute na kawayan, yung bibig mo, ipasok mo doon sa gitna ng ng kawayan. Pinasok niya yung bibig doon sa dalawang kawayan, nakaipit Papa Jepoy. Ganun. Tapos? Nung humangin Papa Jepoy, na ganun yung bibig niya. Nakalabas dila. Nakalabas dila. Nasakal yung Nasakal yung bibig oh. Dali na naman siya. Dali na naman siya oh. Kumaripas na tong Papa Jepoy. Dali na naman. Yung pagong. Ang bilis. Wala pang ilang segundo. Nasa bahay na yung pagong. Nakauwi ka. Nakauwi agad oh. Chuk! Nakauwi ka. Chuk! Umuwi ka agad yung pagong. Kamot yung iguana. Sabi niya, mambira oh. Akala ko naiisahan ko na yung pagong. Buong akala ko, sa bagal ng pagong, hindi siya makakapag-isip ng ganun. Oo. Itong iguana Papa Jepoy, sising-sisi sa ginawa niya. Dapat pala, hindi siya manggulang sa kapwa niya. Kasi ang mangyari, pag nagantihan siya, mas malala yung karma na mapupunta sa kanya. Yun. Kaya simula noon, Papa Jepoy, itong iguana, hindi na niya binubuli itong iguana. Yung pagong. Nagsisi na siya. Naiisahan pala siya ng pagong. Mas matalino pala yung pagong kaysa sa kanya. Di ba minamaliit niya yun? Minamaliit niya yung pagong. At simula noon, Papa Jepoy, itong iguana ay natuto na at lumayo-layo na siya dun sa pagong. Kaya pala takot ang iguana sa pagong. Pagong. Tumatakbo siya pag nakakita ng pagong. Kasi every time na makikita niya yung pagong, mapapahamak siya. Barangay LS 97.1 Forever Number 1